Nagkasundo nga pong Amerika, Israel at Iran sa isang tigil putukan na tatagal ng 2 linggo. Ayon kay US President Donald Trump, ihihinto muna ng Amerika ang opensiba sa Iran. Bilang tugon, hindi na rin naatake ang Iran at pumayag itong buksan ng Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng langis sa mundo. Kung si Trump ang tatanungin, mukhang tumulong ang China para makumbinsi ang Iran na sumali sa ceasefire. Kasunod ng tigil putukan, nakatakda namang simula ng 3 bansa ang negosasyon para sa peace talks sa Pakistan. Kabilang po sa tatalakayin ang inilatag na 10-point peace proposal ng Iran na nabasa na raw ng Amerika at paplansyahin na lamang sa peace talks. Sa kabila naman ito, tuloy pa rin ang opensiba ng Israel laban sa grupong Hezbollah sa Lebanon kaya hindi pa rin tahimik ang Middle East sa ngayon. Sa kaugnay na balita, bumagsak sa $91 per barrel ang presyo ng krudo sa world market mula sa $110 kahapon. Matapos i-anunsyo ang tigil putukan ng Amerika at Iran. Pero paglilinaw ng mga eksperto, hindi pa ito basta-basta mararamdaman sa Pilipinas. Gayunman, posible pa rin daw magkaroon ng rollback sa presyo ng langis. Depende sa magiging trading sa international market. Kung si Energy Secretary Sharon Garin naman ang tatanungin, posibleng abutin pa ng ilang buwan bago maramdaman ang bawas presyo. Lalo't asahan na raw na hindi agad magbababa ng presyo ang mga bansa taga-export ng langis. Dahil maraming infrastruktura nila ang nadamay at nasira sa giyera tulad ng mga pipeline at oil refineries. Ganito rin ang pananaw ng ibang eksperto. Asahan na raw na sisipa ulit ang presyo ng langis hanggat hindi pa tuluyang natutuldukan ang bakbakan. Nagsama-sama naman ang 13 komite sa Kamara para sa isang super committee na tutugon sa krisis sa langis. Tinawag nila itong Legislative Energy Action Development Lead Council na direktang tutugon sa mga naapektuhan ng krisis sa bansa. At tututok nga sa pangmatagalang mga reforma at solusyon para hindi na maulit ang ganitong problema sa hinaharap kung maulit man ang gera. Ayon kay House Speaker Bogie D, isa sa prioridad nila ang pag-stabilize sa ekonomiya. Kaya sa unang hearing ng Lead Council kahapon, isa sa nausisa ng mga mambabatas ang mga isyong kinakaharap ngayon ng Department of Energy. Kabilang sa inilatag na problema ng DOE ang matagal na umiiral na oil deregulation law, kung saan walang kontrol ang gobyerno sa oil sector sa bansa. Wala rin daw malalaking reserba ng petrolyo ang bansa tuwing may krisis at kailangang bigyan sila ng kapangyarihan na kontrolin ang kinikita ng oil companies sa tuwing may gera para maiwasan ang hoarding maging ang profiteering. Hindi lang mga tsuper ang umaaray sa sobrang mahal ng presyo ng krudo. Halos kalahati na raw ng mga mangingisda sa Luzon ang tumigil na sa pagpapalaot dahil hindi na rin nila kayang pasanin ang bigat ng mahal na petrolyo. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sinabi ng grupong Sinag na karamihan sa mga mangingisdang tumigil muna sa pagpalaot ay galing sa Cavite, Bataan, Zambales at Pangasinan. Expenses ng mga mangingisda ay napupunta sa petrolyo, kaya kakarampot na lang din ang kita nila. Apektado rin tuloy ang kanilang mga huli dahil hindi sila tumatagal sa laot. Panawagan pa ng Sinag sa Department of Agriculture ayusin ang pamimigay ng 3,000 pisong fuel subsidy dahil may mga mangingisdang nagrereklamo. Samantala sa ibang balita, Nireklamo sa atin, kailangan i-cleanse yung listahan kasi ang listahan, ang first requirement, may bangka ka. Hindi naman lahat may bangka. Doon sa nakakapalaot pa, ang nakukuha nila is between 5 to 10 kilos na lang kasi they cannot go far. Yan po ang tinig ni Sinag Executive Director Jason Caingles. sa ibang balita mismo, ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang bumuelta laban po sa mga ipinapakalat na maling impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan. Sa one-on-one interview ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa Pangulo, sinabi niyang walang dapat ipag-alala sa kanyang kalusugan. Una nang na-diagnose na may diverticulitis ang Pangulong Marcos o ang impeksyon at pamamaga sa bahagi po ng bituka pero hindi ito nakamamatay. Una na rin sinabi ni Castro na hindi palakain ang Pangulo sa ngayon mula nga nang magkasakit ito. Nag-iingat lamang daw siya para hindi bumalik ang kanyang sakit. Nanindigan din ang palasyo na fake news ang kumakalat sa social media na na-ospital daw si PBBM. Sasampahan naman ng reklamo sa DOJ ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel,
True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.